kumpirma ng mga tao bayan sa barangay. Alin? Ano ang pangalan po natin? Magandang umaga po. Ako po si Kagawa Daniel Umagat ng Barangay Balon Anito. Ano po ba yung ginagawa ng mga kababayan nyo ngayon? Ang mga kababayan po namin ngayon, ang ginagawa po yung peaceful rally. Sa kadahilan ng ang kapitan po namin ay hindi nila nakakakitaan ng magandang panunungkulan dito sa aming barangay. Siguro po nakikita naman po ninyo yung placard na nakaharap dito sa aming barangay hall upang makita ng aming kapitan kung ano yung kanyang mga nagiging pagkukulang dito sa aming barangay. Unang-una po, kaming mga barangay kagawad ay hindi niya binibigyan na magpanksyon dito sa aming barangay sa kadahilan ng bawat tugon po niya sa mga tanong namin ay siya ang kapitan, siya ang hari. At Sir, bilang kagawad po, ano po bang legal action na gagawin ng konseho against dito kay kapitan? ang magagawa po namin na against dito sa aming barangay captain ay una po ay isumbong sa mga nakakataas, lalo na po sa DLG, na sa pagkakalam ko po ay mga sangguniang bayan ang pwedeng magusga sa kanya. Dangan nga lamang po, nung unang kami ay gumanap na sa ganitong sitwasyon, kami po ay pinagkasundo ng sangguniang bayan at kami naman po bilang mga lihitimo ring mamamayan dito sa Balong Anito ay nakipagkasundo nung unang pagkakataon. Pangalan po muna na. Ako po si Consel Castillo, isang appointed lang, ka-appoint lang noong last July 9. Last July 9. Sige, ano ang statement nila? Ang sa akin po, ay pangit sa akin manggagaling sapagkat unang-una, kung ako po makapagsasalita ng against sa kanya, ay bias po. Kasi ako po yung nakalaban nyo itong nakarang halalan. Kaya kung maaari po sana, ayoko sana magsalita na against sa kanya. Unang-una nga, yun nga, baka mapintasan ako dahil kalaging kalaban ko siya. Pero hindi ako makatiis. Talagang nung na-appoint po ako at nakasama ko siya, nakita ko po yung tunay na ugali niya. Ang kanya pong one-man rule, one-man decision, one-man team. Hindi po pwede po kayo sa isang namumuno ang ganong sistema. Kailangan sa isang sistema ng isang namumuno ay kailangan maging democratic approach ka at maging open ka sa iyong mga kasama. Kaya nga mayroong kagawad para doon isasangguni ang lahat ng magiging problema ng barangay. Kayo mismo ang mag-uusap, hindi sa isang tao lang siya naniniwala. Kaya kami... In short po, anong gusto niyong mangyari kay kapitan? Ay sana po... Ito siya sinasabi ng mga kababayan. Katulad po niyan, nakikita niyo po ang mga hinaing. At ngayon na ibubulalas nila ang kanilang sama ng loob sa mga malakad ng aming kapitan. Sa ngayon, nakukampo nila at nadadaman nila na talagang for performance, for pangit na pamamahala. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya umari, sana kay kapitan, sana magkusa na siya. Huwag niyang isakripisyo ang Balong Anito sa isang tao. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po ang pangalan niyo, ma'am? Ako si Yolanda Gallardo. Taga rito ako sa Barangay Balon. Ano naman ang reklamo mo kay kapitan? Ang masasabi ko lang sa kapitan namin dito sa Barangay Balon, wala siyang isang salita. Okay. Halimbawa po, bakit? Halimbawa nung sinabi niya sa amin na pagka meron kaming emergency kailangan lumapit sa kanya, hindi niya natutupad. Pares niya nang hingi kami ng tulong sa kanya na service lang dahil sa pasyente dadalhin namin sa provincial sa Balanga dahil wala kami sasakyan. Hindi niya pinahiram sa amin at pinatakbuhan sa sakyan. Hinihingian pa kami ng panggasolina. Mamamatay ang pasyente namin. Sa ganitong anong gusto niyo mangyari kay kapitan? Ang gusto namin mangyari kay kapitan, mapalitan siya, mapaalis siya dyan. Dahil kasi hindi siya marunong tumupad sa mga kabarangay namin dito. Anong masasabi niyo kay kapitan? Bakit nandito kayo ngayon sa Samotara? Dahil lang po, hindi ko gusto po ang kanyang patakaran dito sa aming barangay. Anong patakaran po ang hindi niyo nagustuhan? Nagre-reklamo po kami sa kanya, binabaliwala niya. Wala, hindi ho niya inaaksyonan.
O hindi po niya inaaksyonan. Ilan hong pagharap namin, 10 harap na namin, walang nangyayari po sa amin. Hindi ho niya inaaksyonan. O hindi ho niya inaaksyonan. Nahin kami endorse, wala. Kapitan. Ang sa akin po, nung una akala ko magiging okay po kami. Tapos nung magpa-project na po kami, tapos nung magliliga kami, halos pinapahirapan niya po kami sa pagpipirma. Pinapahirapan niya yung budget namin. Siyempre kung tutusin po authorization, kumbaga dapat nga po tulungan niya lang kami, di ba? Kasi nung nag-budget po kami, pinirma niya. So siyempre po naka-allocate na yung mga budget doon, nakapirma siya. Nung nag-budget kami, nung nagpa-project na po kami, tapos magliliga na rin po kami. Ayaw niya na po pirma na, kundi pa po ako magsusumbong sa DILG, kundi po pa po siya papagalit, di niya po pipirmahan. Tsaka po, laging naghahanap ng komisyon. Kala mo laging merong sobra lagi sa pinaproject. Kaya, So, panawagan mo tungkol kay Kapitan bilang SK chairman ng barangay? bilang chairman po, tapos namumuno sa mga kabataan, kung ano po magandang project sana namin, sana suportahan niya na lang at tulungan kami. Hindi po yung Huwag niya pakialaman yung budget ng kabataan. Tsaka sana nga suportahan na lang kami. Bupahan na natin, pare. Ninyo H. Humol po. Ninyo. So, alam ko, Kapitan, kapitbahay kita, pero hindi kita sa lupa. Sumalayo ka doon sa malayo. Kung saan mo kami dinadala. Sanay na sanay kami sa ganyan. Hindi, lumalayo ka. Sagutin mo lang yung tanong namin. Sagutin mo lang. Yun lang. Hindi na okay. Kung tatanggay mo o hindi. Ang tanong namin, yun ang sagutin mo. Grabe ka naman. Kung magmalinis ka, akala mo, napakalinis mo ha. Grabe ka naman. Wala ka alam mo. Wala ko kung Kasi kami mag-moderate. kami naman Hindi, yung naging desisyon nila ngayon na kung masasabi niyo dito, wala naman na parating namin ng panic. Let the worst unsaid, sabi ko nga kanina, di ba? Let the worst unsaid, nasabi ko na kanina. Let the worst unsaid. Sa amin bilang kagawad at saka komite ng finance, ang hinahanap lang namin sa ating punong barangay na ilabas ang mga pumapasok na kapirahan at alamin ng mga tao, gusto ng mga tao, malaman nila kung saan dinadala mga kinakaltas sa mga tanod. Sa kinakaltas sa amin, ang sabi niya, binibigay daw sa volunteer. Wala man tayong volunteer ng barangay, yun lang. So, anong mangyayari ngayon sa mga transaksyon? Sa ngayon po, patay muna ang transaksyon ng Barangay Balon. Dahil po ang ating kapitan na hindi pumayag na tanggalin ang kanyang kalihim. Na merong yatang lihim. Yun lang po. Lihim. Dito po, isang magandang umaga. No? Dito noong nakalipas na buwan, nakalipas na taon pala, ay dumulog po kami sa Sangguniang Bayan at tumuloy kami sa DILG upang aksyonan ang aming reklamo dito sa aming pinakamabait na punong barangay na sa ngayon ay binibilga ng tao. At sinabi nga po namin ng Sangguniang Barangay na kampi naman po kami lahat at humihingi kami ng suporta para mabigyan ng aksyon itong reklamo na idinulog namin. Lumipas po ang 1 at 2 na reklamo hanggang sa ngayon, parang wala pa pong nangyayari. Ano po? Kaya kami rito ay nagpapasalamat kami sa inyong programa, kung kaya't malaking bagay na tulong para mabuliglig sana, no? Dito po walang nangyayaring politiko, bagkos ang sa amin dito maging pantay lang para nang sa ganon gawin natin ang mali, wag natin itama. So ang mali, maliin. Pare-parehas naman po kami dito lingkod barangay. So ang kailangan namin dito, kung mahal niya ang tao, mahal niya ang mga kabarangay namin. So aksyonan ito ng DILG, humihingi kami ng pabor na sana ang Sangguniang Barangay na halal din dito sa Barangay Balon Anito, humihingi kami ng tulong sa aming DILG na sana agaran maaksyonan ang aming problema ng sa ganon. Hindi na po lumala ang sigalot na to.